nilaan din pong budget para po matulungan ang mga sektor na apektado nga ngayon. Uy, kasama tayo dyan. Sana. Alamin nga natin yan mula sa tagapagsalita ng Department of Labor and Employment o DOLE, Assistant Secretary Leonard Constantine Leng Serrano. Asik Leng, good morning. Asik Leng, magandang morning po. Magandang umaga, Boss Robert, Christian. Magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Salamat po. Opo, nabalitaan namin, Asik May 1.2 billion Beke naman makasama kami dyan. Pwede ba Ni kaming Christian sumama at dyan? ni Ate Doray. Pero ito pong 1.2 billion, Asik Leng. Ano po yung mga initiative na nakapasok dito? Saan gagamitin at para kanino? Tama ka, Robert. Ito, meron tayong nilaan na 1.2 billion na assistance o location para po sa ating mga drivers. Nakita ho natin at saka sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., nakikita ho natin na one of the affected of this Middle East tension at yung bunsod ng pagtaas ng presyo ng lingis ay ang ating transport sector. So kasama po dyan ang mga drivers. At kaya po, dahil po dito, tayo naman po ay ang tupad po natin, tuloy-tuloy naman po yan since the start of the year. Meron po tayong mga programa dyan. But because of this directive, and because of, yun nga, nakikita natin, itong mga drivers ang naging vulnerable and vulnerable workers natin, it might lead to displacement. Meron po yata mga tumitigil na sa pasada. So, nakita po natin, we are refocusing our funds for their purpose. Kaya po, dahil naman dito, tayo po ay nakipag-ugnayan kaagad with the relevant government agencies tulad po ng Department of Transportation kasi po sila po ang mamahala sa mga drivers at ibang ahensya tulad rin po ng DILG, DSWD andyan po. Ito po ay ang ating response with the issuance of EO 110 calling for the coordinated whole of government response framework. So ito po ang ginagawa natin at Robert, Christian, nakapag-usap na po kami as early as Thursday last week. Opo. Thursday last week, we are finalizing kung paano ba. Parang kasi yan Kung pong tupad program natin is already existing. Di mo Opo, tama. Binabangga ho natin yan dun naman po sa mga programa rin ng DOTR, tapos kung maaring may bangga rin ito sa programa ho ng DSWD, kunwari, nakikita, ito po kasi ito, cash forward po ito, di ba? Opo. Vulnerable workers, dinidikit po natin ito sa maaring mga programa, kunwari sa DOTR, yung fuel subsidy, para po, kung meron na hong cash for work para sa mga drivers, didikit po natin yan sa wage subsidy na makukuha nila para makapagtuloy po ang pamasada. Yun po ang tinitingnan natin. Nagpagtuloy-tuloy po ang pagpasada ng ating mga public utility drivers. Meron rin po masasakyan ang ating commuting public. Asik nabanggitin nyo yung tupad program at makakasama nga po itong mga targeted sectors. Ano-ano nga po ba yung mga targeted sectors ngayon po dahil tayo po ay under state of national energy emergency. Sino po ang mga qualified na beneficiaries na magiging sako po ng tupad? Pasok po kami. Baka sa ating tupad naman, ang ating qualified beneficiaries are vulnerable, marginalized, at displaced workers. Displaced. So, tinitignan ho natin actually even before this Middle East tension at lalo na nung ito'y yung simula ng Marso, minomonitor po natin yung mga sectors na talagang nahihirapan. At among those, syempre, sa agriculture, fishing, tinitingnan po natin yan. At ito nga, pumasok po yung, the issue now is the high prices ng oil. Kaya po papasok rin po ang mga transport workers. But just to emphasize ito, tuloy-tuloy naman po ang ating programa. It is inclusive.
It's not just for the drivers. Lahat po, Okay. po pwede. Mm. Nag-refocus lang po tayo, nag-alat lang tayo in particular for the transport workers. Kasi yun Ayun. nga, nakikita natin, very important po ang kanilang ginagawa, yung the continuity of their pamamasada, will keep also will keep the economy moving. Ano po So, ang yun po mga nakikita natin. ano po ang requirements na kailangang ipasa ng mga interesado pong mag-apply for TUPAD sa gantong sitwasyon nga po, no, yung binabanggit natin ng mga transport workers, kasi nabanggit ninyo na kailangan ay yung mga marginalized, yung mga talagang walang kabuhayan. Kung sakali pong mag-apply itong mga transport workers, ano po ang kailangan nilang dalhing requirements or proof para po sila yung maging qualified na beneficiary or masama po sa TUPAD? Okay, Christian, maganda po yung tanong nyo, Actually, sa ating coordination with DOTR, hinihingi po natin sa kanilang datos. Kasi po, nasabi po natin, ito pong approach natin is, kumbaga, convergence with the existing programs of other government agencies. Kaya po, sa aming usapan, manggagaling po sa kanilang mga, ang listahan ng mga beneficiaryo at itatapat lang po natin doon ang ating, ipoprofile natin ng mga ito, itatapat natin sa mga pangalang ibibigay nila. Okay? So, opo. Yun po yung pag-converge natin, yung coordinated response ng government. But yung mga hindi po pasok dito sa transport sector, maari naman po sila magtungo sa tanggapan ng DOLE sa ating regional at saka field offices lapit sa kanilang area. At doon po, magdala lang po sila ng kanilang ID, at meron na pong kakausap sa kanila. Personnel. Last question na lang po, ang target date po natin ng implementation po nito, kailan po? Kailan po? Ito, agaran po ang ating target po dito. So hopefully by after Holy Week, Holy Week, okay. may implementan na ho natin ito. Kasi ayun nga, tayo ay nag-meeting ho kaagad right after the message of the President nung Wednesday night o Wednesday late afternoon. Nagpulong na po kaagad ang relevant offices, kasama po kami dyan, at ang gusto natin, maagaran po ang ating pag-implementa nito. We are actually more or less in the final stages of the coordination with the DOTR and other concerned offices. Sa katunayan, meron din po kaming meeting mamaya lang po. Ayan na. Inistorbo nga po namin kayo, Asek Leng. But at least may something to look forward next week after Holy Week. Para may guidance din yung mga kababayan natin. Asek Leng, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, sir. Maraming salamat, Robert, Christian. Magandang araw po muli. Good Maraming morning po. salamat po si Asek Leonard Constantine Serrano, Asek Leng ng Dole. At good morning po sa mga taga-Dole. Jill Borjal, good morning. Binabati ko rin ng good morning si Rafael Uy Abraga ng Pasig. Good morning, maraming salamat. Paano? Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni partner Robert ngayong umaga. Pero susunod na po, Radyo Patrol, balita alas 7. Kasama si Katrina Domingo. Bye! Bye. See you later.